Buenos dias, buenas tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Itong episode na to, madalian lang, no? Dahil kanina, nung abang tayo'y medyo hindi abala, ay nasulyapan ko sa isang TikTok account ang paliwanag ng isang abogado at dating public official na ngayon ay nasa ibang bansa at umiiwas sa kanyang mga legal na obligasyon sa ating pamahalaan. At ikinuwento niya nga sa kanyang TikTok account na maaaring gawin ng ating mababang kapulungan na bilisan ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte at magkaroon na lamang ng sistemang viva voce. Yan ang sinabi niya kanina, viva voce na lang daw ang gagawin. So ako'y medyo nagtaka sa pahayag ng dating public official at abogado, dating profesor ng Universidad ng Pilipinas. Sapagkat sa aking pagkakaalam ay upang pabilisin ang proseso ng impeachment ay kinakailangan makakuha ka ng 1/3 signatures ng miyembro ng mababang kapulungan upang ito ay ma-expedite, ma-fast track at dumiretso sa ating kongreso. So kinakailangan ng pirma ng at least 1/3 members of the House of Representatives. At ang sabi kasi nitong dating public official ay kinakailangan na baka ang gawin nga daw ay through viva voce. Alam nyo, yung viva voce ay isang Latin term which means with the living voice. No, ito po ay isang method na ginagamit sa ating mababang kapulungan na kung saan ang bawat miyembro ay nagpapahayag verbally ng kanilang pagsang-ayon sa isang subject matter na pinag-uusapan o pagkontra sa pamamagitan ng pagsasabi ng yeah o yeah at pag kinontra mo naman ay nay. So hindi ko lang alam kung tama yung aking pronunciation, no? Ganun po yan, yeah o nay. Kontrahin mo nay, sumang-ayon ka, yeah o yeah, no, sasabihin mo. So palakasan ng boses to sa mababang kapulungan kapag sinabing sumasang-ayon ba kayo, so sumigaw yung sumasang-ayon. So hindi na to bilangan ng boto kundi palakasan to ng boses sa kongreso. Pag sinabi mo sige, sang-ayon ako sa impeachment, so sisigaw lang yeah, ganon. Sino kumukontra? Nay, yung ganon. So pag malakas yung nay, talo kayo, hindi uusad yung impeachment complaint. So ito ay ginagawa ng ating mababang kapulungan sa mga hindi ganong ka-significant matters, no? Kasi alam nyo, yung pag very significant, very important ang pinag-uusapan sa Kongreso, umaandar dyan yung accountability, transparency, no? Dapat recorded lahat yan. At nang makita yung kung sino yung sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon sa isang napaka-importanting bagay na pinag-uusapan sa ating mababang kapulungan. Ngayon, kung diadaanin mo sa Viva Voce, paano mo malalaman kung sino yung sumang-ayon sa impeachment ni Sara Duterte at sino naman yung kumokontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? So, sa impeachment process, yan ay isang napaka-importanting usapin sa mababang kapulungan. At ang paggamit ng method ng Viva Voce ay mukhang hindi pinapayagan yan, hindi papayagan yan ng ating batas dahil sumasalungat yan do sa accountability, transparency. Dapat malaman ng taong bayan sino bang nagsulong niyang impeachment ni Vice President Sara Duterte at sino naman yung kumontra sa impeachment ni Sara Duterte. Sapagkat dapat ay malaman ng taong bayan, dapat, dahil karapatan nila yan na malaman kung sino yung mga nagsulong niyan at kumontra sa pagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi pwedeng daanin niya sa Viva Voce sapagkat sa Viva Voce hindi mo malalaman kung sino yung bumoto ng pabor at sino yung hindi bumoto ng against doon sa impeachment proceedings o sa impeachment ng isang impeachable official. So kontra yon doon sa rule on accountability and transparency. So kaya nagtataka ako kanina ba't sinabi to ni ni Panyero na dating professor sa School of Law.
So, parang misleading yung information. Dahil ako, ang pagkakaalala ko, nung during the time of Joseph Estrada, alam ko nakakuha ng 1/3 signature sa all members of the House of Representatives, yung mga pro-impeachment, no, para ma-impeach si dating President Joseph Estrada. Although may mga sigawan-sigawan, no, pero suportado yun ng dokumento na mayroong pirma ng at least 30% or 1/3 of the members of the House of Representatives. So, kung sasabihin nyo baka gumamit ang Kongreso ng Viva Voce, ako po may duda kung yan ay pwedeng gamitin, no, sa mga darating na araw. Because that is against the rule on accountability and transparency. So, yun lang po. Medyo maiksi ang ating pinag-usapan ngayon dito dahil ito ay biglaan sapagkat ako yung medyo nagulat doon sa pahayag ng dating public official, isang abogado at professor of law sa isang kilalang universidad. So hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Buena.